So akala namin, tapos na yung kalbaryo namin na yun. Napakahirap pala magkasakit sa Pilipinas. Pero sa Pilipinas, ano yung options mo? Hello, good afternoon guys! Kakalabas ko lang sa work and right now it's 6:40 in the afternoon. Pero as you can see, maliwanag pa rin, may araw pa rin. Pero malimig na, hindi na katulad nung summer na mainit. So naka-jacket ako. And dahil tapos na yung summer makikita nyo yung mga puno ro, nagbabago na yung dahon. Mamaya pag malapit na tayo ron, ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung mga dahon dito pag nagbabago na yung weather from summer to fall. So guys, habang naglalakad tayo, gusto ko lang ikwento sa inyo yung naging experience namin nung umuwi kami sa Pilipinas at medyo napagastos kami dahil na hospital yung mga anak namin. Grabe, napakalaki ng gastos sa Pilipinas. Pero bago ko ikwento sa inyo, gusto ko lang ikwento sa inyo kung ano yung in-advise sa amin ng mga kaibigan namin kung ikaw ay lalabas mula sa Canada. Kasi that time, pinakauna naming labas galing sa Canada is nag-Rome kami. That was last year. Tapos isang linggo yung stay namin sa Rome. Tapos sabi ng kaibigan namin nung nag-camping kami, tinanong niya kami kung kami ba ay kung kami ba ay kumuha ng travel insurance nung nung nagpunta kami sa Rome. Tapos sabi namin hindi. So ang sabi niya sa akin is wag niyong gagawin yun. Sabi niya, pag lalabas kayo ng bansa, kumuha kayo ng travel insurance. Kasi hindi nyo masasabi kung kailan magkakaroon ng aksidente or bigla kayong magkakaroon ng emergency na kailangan nyo mapunta sa hospital. So kailangan nyo kumuha ng travel insurance. So yun nga, sabi niya sa amin, so kahit saan kayo pupunta, kung pupunta kayo sa Amerika or whatever, basta sa labas ng Canada, kailangan yung kumuha ng travel insurance. Kahit isang araw lang yan, sabi niya, kahit magba-by road lang kayo at pupunta kayo sa America by road sa Seattle, kumuha pa rin kayo ng travel insurance for one day. So tumatak sa isip namin yun. So nung nagpunta kami sa Las Vegas at San Diego last year, kumuha na kami ng travel insurance. Tapos this year nga, nung umuwi kami ng Pilipinas, kumuha din kami ng travel insurance for emergency purposes sa mga hospital, delay of baggage, delay of flight, para lang kung sakaling may abalang mangyari, compensated kami. So yun na nga guys, nung umuwi kami ng Pilipinas, pakita ko lang sa inyo yung mga dahon, mga puno. Ayan no. So mamaya pag nasa ilalim tayo ng mga puno, try kong kuhanan pa rin ng video yan. So yun na nga guys, nung umuwi kami ng Pilipinas, nung first week, okay pa kami. So na-enjoy namin yung bakasyon namin. Tapos yung second week, kailangan namin pumunta sa Boracay. Nagpabook kami sa Boracay. So kung napanood nyo yung video ko sa Boracay, ito yung picture. Ilalagay ko rin yung link sa description. Kung napanood nyo yung video ko na yan, anyway, habang nagkukwento ako, i-video ko lang yung 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 pagbabago ng dahon ng mga puno. Ayan sila. So tuloy ko lang yung kwento ko. So kung naalala nyo nga doon sa vlog ko na yung mag-Boracay kami, hindi kompleto yung vlog na yun kasi bandang hulihan naglagay ako ng parang naglagay ako ng kwento na hindi nga namin na-enjoy yung pagpunta namin sa Boracay kasi nga nagkasakit si Tay at kailangan naming i-rush sa hospital. So yun nga, since hindi bumababa yung lagnat niya, kumukurenta nung second day namin. Kasi 3 days and 2 nights kami Yung second day namin sa Boracay, hindi bumababa yung lagnat niya. Nung umaga pa lang, pinasya namin na dali na siya sa clinic sa Boracay. So dinala namin siya ron. Tapos maraming ginawang test sa kanya. Sinuwero din siya. So kailangan niya magstay sa hospital hanggang sa makita kung ano yung mga test sa kanya. So isang araw yun. So at the end of the day, nung gabi na, nag-decide kami na ituloy na lang yung pagmamonitor sa kanya sa hotel. So umuwi na kami. And then nagbayad kami ng bills. Ito na yun guys. Yung isang araw lang na-confine si Tay sa clinic, kasama yung mga bills, yung mga testing, yung mga gamot, umabot ng 14,000 pesos. Buti na lang,
tumatanggap sila ng credit card kasi that time yung cash namin nasa around 10,000 lang eh. So nagbayad kami ng credit card and sabi nga namin, meron naman kaming insurance, yun nga, kumuha kami ng travel insurance and hopefully ma-claim namin yun. So akala namin tapos na yung kalbaryo namin na yun. The next day, medyo bumuti-buti yung kalagayan ni Tay and nakauwi naman kami sa Pampanga na walang problema. Pero hindi pala sa Pampanga, sa Nueva Ecija kami uuwi. So pagdating namin sa Manila, on the way to Nueva Ecija, si Rai naman hindi na maganda yung pakiramdam niya. So medyo mainit na siya. Pagdating namin sa Nueva Ecija, yun, siya naman yung nilagnat. Katulad nung kay Tay, hindi bumababa yung lagnat niya, kumukurenta siya. So nag-decide kami na dalhin din siya sa hospital. So dahil madaling araw na yon, nagpunta kami dun sa isang hospital at kinuhanan siya ng mga dugo, ng mga testing. Pero since wala silang vacant na room, babloging ako eh. So dahil wala silang vacant na room, so kailangan naming umalis ng hospital na yon at maghanap ng ibang hospital. So nakahanap kami ng second hospital. Tapos ang problema, hindi tinatanggap ng second hospital yung mga testing na ginawa kay Rai dun sa first hospital. So kailangan ulit i-test si Rai. Nakakaawa nga eh kasi syempre 5 years old lang yung bata, tapos kukuhanan siya ulit ng dugo para i-test. Umiyak na nga siya eh. Sabi nga niya sa mga nurse na kumuha sa kanya ng dugo, "Why are you cutting me? Why are you doing dangerous things to me?" Sabi niya. So nakakaawa, naiyak kami. Tapos napilitan kaming magstay dun sa hospital na yon for 3 days kasi minomonitor yung kalagayan niya. Nakakaawa kasi nakaswero yung bata. Every 4 hours nilalagyan siya ng antibiotics, nilalagyan siya ng paracetamol para bumaba yung lagnat niya. And ang lumabas sa findings niya is may pneumonia siya. Si Tay pala, hindi nakita ng mga doktor kung ano yung dahilan bakit mataas yung lagnat ni Tay. Ang sabi lang ng mga doktor, may blood infection sa kanya, pero kung ano yung cause ng blood infection, hindi nila makita. Tapos nga, pasok lang ako sa kotse ko Ayan. Pasok lang ako, tuloy ko sa loob ng kotse. And bago po pala natin ipagpatuloy yung usapan natin, gusto ko lang pong ikwento sa inyo na as of now, nasa 5,250 na po yung mga subscribers natin. And gusto ko lang po pasalamatan yung mga bagong subscribers natin. Gusto po natin pasalamatan si Feb Arsenas 8021, si Tayshan M, si EJ Ella, maraming salamat po, si Allen Megane, maraming salamat din po sa pag-subscribe nyo, at si Life with Earl. So maraming po salamat sa mga bagong subscribers natin. So kung hindi pa po kayo nagsasubscribe, please don't forget to subscribe. Maraming salamat po ulit sa inyo. So balik tayo kay Rai. So kay Rai nga, since kailangan i-monitor yung lagnat niya at may pneumonia siya, so nagstay kami doon ng 3 days for a total of 3 days. Nung 3rd day pala medyo bumuti na yung kalagayan niya, so feeling namin kaya na makuha sa gamot at hindi na namin kailangan magstay pa sa hospital. So nag-check out na kami. Ang inabot ng 3 days sa Nueva Ecija sa hospital ni Rai, nagbayad kami ng around 22,000 pesos. Buti na lang, kumuha kami ng travel insurance at yung travel insurance nga na yun, although kami nagbayad, napa-reimburse namin. So nag-file kami ng claim and this week, na-receive nga namin yung claim namin. So binayaran naman kami ng insurance. Buti na lang kasi kung sarili namin gastos yun, wala sa budget namin yun. Kasi yung total cost na nagastos namin para kay Tay at kay Rai, so 14,000, 22,000, 36,000 pesos, umaabot din siya ng almost 900 Canadian dollars kung tama yung math ko So buti na lang talaga may travel insurance kami. Kaya suggestion ko sa inyo guys, kung nasa Canada kayo or nasa Amerika kayo,
kung magbabakasyon kayo sa Pilipinas, kumuha kayo ng travel insurance. And one more thing, ito yung na-realize ko sa sitwasyon sa Pilipinas. Napakahirap pala magkasakit sa Pilipinas. Isipin mo, mga private hospital at clinic na yung pinuntahan namin na yon. Pagdating namin doon, parang ang pinaka first option nila is, unang-una, iswero yung mga bata. And hindi naman sanay yung mga bata sa pagsuswero. Kasi dito sa Canada, hindi pa sila nasuswero eh. Dito sa Canada, pag nanglalambot yung mga bata, parang ibibigay lang silang parang popsicle na, hindi ko alam, parang Pedialyte or something. Doon makaka-recover yung energy nila. Pero sa Pilipinas, swero agad. So, naawa kami sa mga anak namin. Kung hindi sana kami umuwi ng Pilipinas, hindi nila mararanasan na maswero. And at the same time, siguro hindi lang talaga sila sanay sa weather sa Pilipinas. Nung una, enjoy na enjoy sila sa weather kasi nga mainit as compared dito. Pero yun nga, dahil sobrang init sa Pilipinas kumpara dito, pinagpapawisan sila, init, nasa labas, lamig, aircon. So si Rai nagka-pneumonia, si Tay hindi namin alam kung ano yung nangyari. So isa yun sa mga realizations namin. Kaya siguro kung uwi man kami ng Pilipinas, siguro maybe after 3 years, palalakihin muna namin yung mga bata para medyo lumakas yung resistensya nila. And isa rin sa mga na-realize ko is kung gaano kahirap magkasakit sa Pilipinas. Isipin nyo guys, galing na kami ng Canada, kahit pa paano, makakapagbayad kami using our credit card. And at the same time, na-claim nga namin sa insurance namin. Pero sa Pilipinas, papaano, diba? Isipin nyo yung 1 day na stay ni Tay sa Boracay, 14,000 agad ang inabot. Tapos yung 3 days na stay ni Rai sa Nueva Ecija, 22,000 agad yung inabot. So paano pa kaya yung common Pinoy na sa Pilipinas lang nagwo-work, tapos tatamaan ng ganong sakit, saan nila kukuhanin yung ganung halaga, di ba? Parang napakahirap. Pag naiisip ko yon, napakahirap talaga ng sitwasyon sa Pilipinas, napakahirap magkasakit. Aminin man natin o hindi, yung kinikita natin, yung mga naisisave natin, pag nagkaroon ng sakit na ganun, pag nagkaroon ng biglaang emergency na ganun, parang mapupunta lang sa wala. Kasi mapupunta sa pagpapagamot. Unlike dito sa Canada ha, pag nagkasakit kami, kung ano man yung kailangan naming ipa-check up, pupunta lang kami sa clinic or sa ER, sagot ng government, although magpipila ka ng mahaba. Pero sa Pilipinas, ano yung options mo? Hindi ko alam, pag dinala mo siya sa public, I think mahaba rin yung pila eh. Tapos pag dinala mo naman sila sa private, katakot-takot na gastos yung babayaran mo. And ito pa ang isa pang hindi kagandahan sa Pilipinas. At least dun sa second hospital na na-experience namin. Yung doktor doon, pag kinakausap kami, although alam namin, ini-explain niya yung sitwasyon ni Rai kung paano mapapabuti si Rai, pero yung mga sinasabi niya, parang medyo papunta dun sa talagang mapapagastos ka eh. Gusto niya kuhanan ng blood sample si Rai araw-araw, bata lang yun eh. So, 'di ba, parang nakakatrauma sa bata na araw-araw kinukuhanan siya ng dugo. Tapos gusto rin niya magstay pa kami sa hospital para maobserbahan pa raw niya. Which is sa tingin ko naman pwede naman namin gawin 'yon sa bahay na lang kasi wala na siyang swero eh. So medyo nakaka-disappoint yung ganung sinabi ng doktor sa amin na talagang feeling namin is parang pineperahan na lang kami. Which is papaano na yung mga common na Pilipino na nasa Pilipinas na hindi naman nila kaya na magpa-confine sa hospital ng ganon, tapos parang gagatasan pa sila ng doktor na yon. Tapos ito pa, sa loob ng isang araw, imimit lang kami ng doktor ng mga 15 minutes, mag-i-explain lang siya. Tapos nung tinignan ko yung bill, nasa 3,000 ang 15 minutes na explanation ng doktor na yon. Parang grabe talaga guys. Well, yun lang. Na-share ko lang sa inyo yung experience namin sa Pilipinas na hindi maganda. Wala tayong magagawa. Ganun talaga. Hindi sanay yung mga bata sa weather sa Pilipinas.
Kaya nung umuwi kami, tinamaan sila nung sakit, iba't ibang sakit. And buti na lang talaga meron kaming travel insurance. Buti na lang nakinig kami dun sa payo ng kaibigan namin na kapag lalabas kayo ng Canada, kumuha kayo ng travel insurance. Kaya mga guys, kung nasa Canada kayo at pinapanood nyo itong vlog ko at pagbabakasyon kayo sa Pilipinas or anywhere else outside of Canada, sinasabi ko po sa inyo, try nyo pong kumuha ng travel insurance. Mapapagastos kayo sa una dahil nagbayad kayo ng travel insurance, pero hindi naman kayo magsisisi kung sakaling may mga emergency nga na kailangan nyo magpa-hospital. So, there you go guys. I hope kahit paano may natutunan kayo dito sa vlog na to. And kung hindi naman po abala sa inyo, please don't forget to subscribe to my channel, like this video, share this video, and drop a comment na rin po. Kasi po nakakatulong yung mga comment nyo para i-promote ni YouTube ang video nito. Maraming salamat po guys. Hanggang sa susunod po. Bye!